Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So alhamdulillah, sa araw na ito ay papaksahin natin ang patungkol sa pagsusumamo ng mga mananahanan sa impyernong apoy, either na sila ay magsusumamo sa mga tagapagbantay ng impyernong apoy o sila ay magsusumamo sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. At of course, ang mga mananahanan doon, kung ano man mayroon sila sa mundong ito, ay nais nilang pantubos sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kahit na tapusin na ang kanilang buhay, magkaroon lang ng kapahingaan ang kanilang kaparusahan ay gagawin nila. Ngunit hindi ito tatanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig sabihin, ang papaksahin natin sa araw na ito ay ang pagsusumamo ng mga mananahanan sa impyernong apoy at ang kanilang pagtubos para sa kanilang kaligtasan ay walang tatanggapin sa maalinman sa mga ito. Sila'y mananatili sa kaparusahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala doon sa impyernong apoy habang buhay. So in the previous lesson, sinabi natin ang kaparusaan ng impyernong apoy talagang terrible, no? Ang parusa dito. At naipaliwanag na natin halos ang mga kaparusaan pati ang magpagkain at inumin dito. So, ang mga tao dito, alam natin kahit sino in logic, talagang kahit na alam mo siguro na wala kang lalabasan o alam mong hindi ka makakatakas dito, marahil ang tao ay gagawa at gagawa ng paraan. Makatakas lamang sa kaparusahan ng impyernong apoy. That's why may pinakita tayong tumatakas sila doon at sila'y muling ibinabalik kapag sa tuwing sila ay gustong tumakas doon sa impyernong apoy, no? At ito, actually, matatagpuan natin ang pagtakas ng mga ito sa banal na Quran sa chapter 32 verse 20. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma alladhina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. At sila na mga pasikon, mga pasuway sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, walang pananalig. Ang kanilang tirahan ay ang apoy. Sa bawat sandali na naisin nilang maka-escape, makalaya rito, sila ay sa pilitang ibabalik muli sa impyernong apoy. At nakaraan, nagbigay tayo ng isang halimbawa na tumatakas sila, nakikita nila doon sa isang bundok, no? Almost 70 years ang pag-akyat nila doon dahil nakikita nila walang apoy doon sa taas, talagang maakyat sila doon, makatakas lang sa kaparusahan. Ngunit pagdating sa taas doon ay muling ihuhulog ng mga tagapagbantay ng hell sa impyernong apoy, no? So muling ibabalik sila kung saan sila pinaparusaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sila sa pilitang ibabalik dito. At sa kanila'y pagbadya, nasapin ang kaparusahan ng apoy na kinahiratian ninyo na itakwil. So ibig sabihin ng tao ay gagawa ng paraan doon para siya ay makatakas sa kaparusaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dahil sa hindi nila makayanan, no, ang pagtakas dito sa kaparusahan ng impyernong apoy na dinadanas nilang mga torture, mga hapdi na suffering na kanilang mga nararanasan, no? So dito ay hihilingin na lamang nila na wakasan na lang ang kanilang buhay. Una, pupunta sila sa mga gate o sa keeper ng hell or gatekeeper ng hell. So, unahin natin ang pagpunta nila sa mga kung saan tagapagbantay ng mga anghel. Kung saan mababasa natin sa chapter 40, verse 49, ang kanilang pagsusumamo
doon sa mga tagapagbantay na mga anghel, hihingi sila ng tulong sa mga anghel tagapagbantay ng impyerno na sila'y magsumamo sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung maaari ay wakasan na ang kanilang mga buhay doon. No? Alam nila, yun lang ang tanging paraan na lang. Bagamat hindi sila makatakas ng tanging paraan, ay yaong magwakas ang kanilang buhay. Yun ang tanging kapahingaan na lamang na nakikita nila. That's why, dahilan sa kawalang pag-asang makatakas at patuloy na pagpaparusa na halos hindi makayanan talaga ito ng tao. So magsusumamo sila sa tagapagbantay ng mga anghel at sila ay pupunta at makipag-usap doon. No? At sasabihin nila sa chapter 40, verse 49. So ito ang sasabihin nila sa mga tagapagbantay ng mga anghel doon sa impyerno. وَقَالَ الَّذِينَ فِي نَارِ لِغَزَانَةِ جَهَنَّمَ عُدُوهُ رَبُّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ. Sila na nasa apoy ay magsasabi sa mga tagapagbantay ng impyerno, manalangin kayo sa inyong Panginoon na pagaanin ang aming kaparusahan. Pagaanin ang kaparusahan sa apoy. Kahit na mga ilang araw lamang o panandalihan lang, binibigyang paggaan ang aming kaparusahan. So nakita mo ang unang pagsusumamo nila ay yaong pagaanin ang kaparusahan sapagkat hindi nila ito nakakayanan ang kaparusahang iginawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. So because of the desperation, the inhabitants of the hellfire, ang mga nananahan sa impyernong apoy, sila ay pupunta sa mga gatekeeper, sa mga tagapagbantay ng impyernong apoy, at sila ay hihingi ng tulong dito. Gaya nito, manalangin ka sa inyong Panginoon, o sa inyong manalangin kayo sa inyong Panginoon, na pag-aanin naman nila sa amin ang kaparusahan, even na mga panandalian lamang pinagagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So anong reply nila? Anong reply at sasabihin ng mga malaika, chapter 40 verse 50? وَقَالُوا أَوَلَمْ تَأْتِكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. Sila'y magsasabi, hindi ba nakarating sa inyo ang mga sugo na may dalang maliwanag na katibayan? Qalu bala. Sila'y magsasabi, tunay nga na sila ay dumating. Qalu fad'u. Kung gayon, manalangin kayo sa nais ninyo. Qalu fad'u. Wa ma du'ul kafirina illa fi dalal. Datapwat ang panalangin ng mga walang pananampalataya, sabi ng mga anghel, walang saysay maliban sa kamalian. So ibig sabihin, magduwa man sila, humiling man sila sa mga malaika, at ihiling man itong mga malaika na ito sa Allah subhanahu wa ta'ala, walang mangyayari. Walang mangyayari. Meaning, sasabihin ng mga malaika, kung hihingi kayo ng tulong sa amin, sasabihin sa kanila, Allah subhanahu wa ta'ala lubos maalam, hindi namin gagawin ang sinasabi ninyo na gawin naming hilingin sa Allah subhanahu wa ta'ala na pag-aanin ang inyong kaparusahan o kaya wakasan ang inyong buhay. Ibig sabihin, dahil hilingin nila ito, sapagkat sasabihin ng mga anghel, dahil ang katotohanan, hindi namin nais iligtas kayo. Hindi namin nais gawin ito dahil ang nais namin ay parusaan kayo habang buhay. Gayon pa man, kahit na kayo ay ang manalangin o humiling sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang inyong supplication ay hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi namin magagawa yan, even na kayo pa mismo ang manalangin sa Kanya, humiling sa Kanya, hindi kayo pakikinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi kayo tutugunin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ni pagagaanin ang kaparusaan sa inyo. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sasabihin niya lamang sa iyo, tulad ng sinabi niya sa banal na Quran na sasabihin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 23, verse 108. Itong sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, Eksyaw fiha, wala tukallimun. Siya'y magbiwigang Allah subhanahu wa ta'ala. Manatili kayo riyan sa kinabumuhihan, bisabihin sa impyernong apoy.
at huwag kayong mangusap sa akin. So yun ang sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Huwag kayong mangusap sa akin. Kahit anong gawin nyo, hindi ko kayo pakikinggan, hindi ko pagagaanin ang inyong sitwasyon. At alam natin, ang mga tao na kung saan sa kabilang buhay ang mga hindi nanampalataya, malayo ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Qauman gadiballahu alaihim kadiya suminal akhirati. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Katiyakang sila'y nasa kawalang pag-asa na makatanggap ng anumang mabuti sa kabilang buhay. Walang pag-asang makatanggap ng anumang ikabubuti nila, ni pamumuhay na mabuti. Wala silang matatanggap doon sa impyerno ko. Mananatili sila doon. Hindi sila didinggin na samantala, ni hindi pagagaanin ang kanilang kaparusahan, even na magsumamo sila sa mga anghel, humingi ng tulong sa mga anghel, tagapagbantay ng impyerno po, manalangin sila sa subhanahu wa ta'ala. Huwag ninyo kong kausapin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the response of Allah subhanahu wa ta'ala. If they wish, lighter their punishment, pagaanin ang kanilang kaparusahan, or kaya wakasan na lamang ang kanilang mga buhay, upang sa ganun ay matigil ang kanilang nararamdamang kaparusahan. So, subhanallah, subalit sasabihin na subhanahu wa ta'ala, mananatili ka rin yan, pagpakailanman. At huwag niyo kung kakausapin na lang natin, marami tayong ayaw pinakita na mananatili ang mga hindi mananampalataya doon. Okay? So now, dahil hindi tutugon ang mga tagapagbantay ng impyerno apoy, pupunta naman sila sa gatekeeper kay Malik. Dito naman sila pupunta at ihingi ng tulong. Pagdating kay Malik, ay ihingi ng tulong para mamagitan siya at manalangin siya subhanahu wa ta'ala para sa mga pinaparusahan ito. Sa chapter 43, verse 77. So ganito ang sasabihin nila sa araw ng paghukom. Ito ang Quran. No? It's very, very amazing. This is a book of miracle. Can you imagine? Wala pa nakalagay na. Pero tiyak na mangyayari ito. Itong isang aya na ito, sasabihin nila sa gatekeeper, wala pa naman ang impyerno na paparusahan, hindi pa, pero nakasulat na. Advance. Ganito ang aklat na Allah subhanahu wa ta'ala. No? Sinong taong makakapagsulat nito na hindi pa naman dumarating nakasaan na? Sabihin hindi kayang gawin ng tao ito. So now, pupunta ang mga taong ito sa gatekeeper na si Malik. At doon ay magsusumamo sila kay Malik para tulungan sila na mamagitan siya sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung maaari, pag-aanin man ang kaparusahan, wakasan ang kanilang buhay. Hilingin ito ni Malik sa kanyang Panginoon. Ano sasabihin nila? Wanadaw. Ya Maliku, liyaqdi alayna rabbuk. Qala innakum makithun. Sila'y magsisitaghoy, O Malik. Ayaan ang iyong Panginoon ay magbigay ng wakas sa amin. Miling ka sa Panginoon mo, nabigyan na kami ng kawakasan para matigil na kami sa dinaranas namin, hindi namin makayanan na sobrang pagpapahirap na kaparusahan. Hilingin mo sa Kanya, Malik. Hayaan ang iyong Panginoon ay magwakas na sa amin. Wakasan na ang aming buhay. Anong sasabihin ni Malik? Siya'y magsasabi, hindi. Katotohanan kayo'y mananatili rito magpakailanman. Mananatili kayo rito magpakailanman, sasabihin ni Malik. So anuman supplication, anumang tulong ang hingin ng mga ito, even na rumekta sila sa Allah subhanahu wa ta'ala, wala silang aasahan na mabuti sa kabilang buhay. Wala silang makasangka sa kabilang buhay. Sasabihin yan ni Malik sa kabilang buhay na mananatili kayo dito sa impyernong apoy. Sapagkat iyan ay pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang karapatan baliin ni Malik. That's why sasabihin niya, mananatili kayo rito. At walang paraan para makatakas kayo rito. Wala kayong makikitaan ng tagapagtulong, tagapagkilingap, kaibigan sa araw na ito. Kayo ay paparusahan dito habang buhay. Let's take a look ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 35, verse 36.
Ganito ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang suporta sa ayan ng mga binasa natin. Okay? Walladina kafaru lahum naru jahannam. At sila na nagtakwil sa kanila ang apoy ng impyerno. Apoy ng impyerno. La yuqda alayhim. La yuqda alayhim. So, ibig sabihin, sa kanila ang impyerno, ang ganap na kamatayan ay hindi itinakda sa kanila upang sila ay mamatay. Hindi sila mamamatay dito. Okay. Payamutu. La yuqda alayhim fayamutu. Wala yukaffafu anhum min adabiha. At gayon din, kahit na sila'y parusahan, sila ay hindi mamamatay. Gayon din ang kaparusahan sa kanila ay hindi babawasan, hindi magbabawa. Ibig sabihin, kadalika na si kulla kafur. Sa gayong paraan gagantihan namin ang bawat walang damdaming pagpapasalamat. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sila ay mananatili rito. Hindi sila makakaranas ng kamatayan dito habang buhay sila dito. Like for example, sinabi din ng Allah subhanahu wa ta'ala in chapter 87 verse 13. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Dito sila hindi mamamatay. Kailanman hindi mamamatay at hindi rin sila mabubuhay. Ibig sabihin hindi sila magkakaroon ng buhay na maligaya, mabuting kalagayan. Yan ibig sabihin ng hindi sila mabubuhay. Hindi yung mamamatay tapos hindi na mabubuhay. No. Ang tinutukoy na hindi sila mabubuhay, hindi sila magkakaroon ng maligayang buhay, mabuting kalagayan doon sa kabilang buhay sapagkat malayo silang makakamit ng kabutihan sa kabilang buhay. So meaning, tama si Malik na sinabi niya, hindi kayo ay mananahanan dito magpakailanman. Sabi ni Malik, kapag humingi sila ng tulong sa kanya na siya, Ya Malik, sabihin sa inyong Panginoon, nawakasan na ang aming buhay. Ano sasabihin ni Malik? Hindi. Kayo'y mananatili rito. Ano sabi ng subhanahu wa ta'ala? Hindi kayo makakaranas ng kamatayan sa impyerno po. Mananatili kayo dito. All of the people in hell, hindi sila puubra sa mga malaika, humingi sa mga tagapagbantay ng impyerno o gatekeeper ng impyerno, walang response sa kanila, walang planong tulungan sila. Well, directly to Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang pagsusuplicate. Okay? Didiretso na sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa chapter 23, matatagpuan natin 106 to 108. A'udhu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu Rabbana galabta alayna shikawatuna wa kunna qauman dhalin. Sila'y magsasabi, O aming Panginoon, ang aming kabuktutan ay nakapanaig sa amin at kami ay palasuway. Ibig sabihin, naligaw na tao. Ibig sabihin, naligaw na tao. Meaning, in this ayah, the evidence, dumating sa amin ang ebidensya. But we could not follow it. Hindi namin sinundan ito. So, we went astray. Kami ay nangaligaw. And we are not guided. At kami ay hindi nagabayan. Then, they will say the next ayah, chapter 23, 107. Rabbana means, Ya Rabbana. O aming Panginoon, tinatawag lang nila Allah subhanahu wa ta'ala, Panginoon, nakita na nila ang tunay na Panginoon, nakita nila ang tunay na tagapagparusa. That's why kilala nila sa kabilang buhay, lahat, even na jinn, na tao, alam nila ang Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagamat sa mundong ito, may kanya-kanya silang Panginoon sa kabilang buhay, iisa na lamang ang Panginoon. Either na nagtagumpay, either na pinaparusahan, tatawagin na nila ang Allah subhanahu wa ta'ala na kanilang Panginoon. Rabbana akhrijana minha fa in udana fa inna zalimun. O aming Panginoon, kami ay hanguin nyo rito. Hanguin nyo kami rito. Aming Panginoon, iligtas nyo kami rito. At kung kami sakaling magbalik sa kasamaan, katotohanan kami ay zalimun. Meaning, hanguin nyo kami rito, send back. Send we back to the world. And if we go back to the world, so kung kami ay babalik mo sa mundo, then gawin din namin ang nakagawian namin gawin noon, then, katotohanan,
we will indeed be wrongdoer and would deserve to your punishment. So, ibig sabihin, kung balik mo sa mundo, hanguin mo kami, Allah, magbago kami, sambahin ka namin, gumawa ng good deeds. Kung gagawin pa rin namin ang gawaing pagsuway sa iyo, hindi pagsamba sa iyo, pagpapartner sa iyo, then kung gano'ng karapat dapat kaming parusahan. See? Umihiling sila sa mundo para ibalik, para makagawa lang ng mabuti. Ngunit, alam natin, tinuguran din nila samantala na kahit ibalik pa sila, gagawin at gagawin para nila ito. So, gayon pa man, pagkatapos ng lahat ng kamatayan, ay wala nang magbabalik dito. Kaya ang tao kapag namatay na dito, diretso na siya sa kanyang buhay, sa barsak, sa pangatlong buhay, walang nagbabalik. Hindi naniniwala ang Muslim na ang matay ay bumabalik sa mundo ito. Walang paniniwala. So, ang tao kapag patay na rito sa mundong ito, doon siya sa barsak, walang pagbabalik. Kung nandoon na sa impyerno paraiso ang mga tao, wala na rin lalabas doon. Doon na rin sila mananahanan, magpakailan pa man. Wala na pwedeng bumalik sa mundong ito upang bawiin ang lahat ng pagkakamali, upang baguhin, upang ituwid. Wala na. So nagsusumamo sila, Ya Allah, hanguin mo kami, ibalik mo kami sa mundo, gagawa kami ng mabuti, sasambahin ka namin. Ngayon kapag hindi pa rin namin ginawa yung karapat-dapat nga kaming parusahan. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Qala, iksahu fiha la tukallimun. Qala, iksahu fiha wa la tukallimun. Sila'y magwiwika sa kanila, manatili kayo riyan sa kahihiyan at huwag niyo kong kausapin, huwag kayong manalangin sa akin. Hindi ko kayo tutugunin, malayo kayo sa abag ko, malayo kayo magkaroon ng mabuting buhay sa impyerno, huwag niyo kong kausapin, sayang lang, ibig sabihin, nagsasayang lang kayo ng salita. Mananahanan kayo dyan, habang buhay kayong mananahanan dyan, sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag niyo akong kausapin, wala akong didinggin sa inyo. Hindi katulad ng paraiso kung anong gusto ng Muslim, alhamdulillah, ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano naman ang gusto sa impyerno ng tao na may kakabuti sa kanya, hindi ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat nangako ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi makalalasap ng anumang kabutihan ng tao sa impyerno sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anumang kabutihan, hindi sila mabubuhay doon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ng may kapahingahan, may kabutihan, may kasaganahan, hindi sila makalalasap ng ganyan. Always, forever, sila ay pasasakitan at paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa impyernong apoy. Okay? So, now, nakita natin ang pagsusumamo nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, wala silang pagkakataon na makalasap ng kabutihan doon sa kabilang buhay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Now, dahil ang tao wala na siyang pag-asa pa na pakinggan sila ng mga malaikang tagapagbantay, maging gatekeeper, lalo na ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nais ngayon ng tao, anuman mayroon siya sa mundong ito, kung tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipantubos kapalit ng kanyang kaligtasan, kahit nawakasan na siya, kahit hindi na siya dali sa magandang buhay, ito ay gagawin ng tao. Ngunit gaya ng sabi natin, wala silang kabutihang malalasap sa kabilang buhay. Una doon, matapos ang lahat ng pagsusumamo na hindi sila dinidinig, lalo na sabi ng samantala, huwag niyo akong kausapin. Ibig sabihin, wala akong pakialam sa inyo, huwag kayo sumamo sa akin, kaya hindi ko kayo didinggin, kaya huwag na kayong magsalita, huwag niyo na akong kausapin. In the end, kalas. Okay. Now, sasabihin ngayon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nananahanan sa impyerno, kung mayroon ka ba o nagkaroon ka doon sa kalupaan ng anumang kayamanan, ibig sabihin, ng anuman na kayamanan, nais mong ipantubos sa akin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sasabihin ng tao, yes, ya Allah. So, yes, ya Allah. Agad-agad. Kung anong meron siya sa mundong ito, agad-agad. Sasabihin, yes, Allah. Para sa kapalit ng kanyang kaparusahang nararanasan. Sasabihin ngayon ng Allah subhanahu wa ta'ala, bilang pagbabalik pangungutya sa kanila kung paano nila kinutya ng Allah subhanahu wa ta'ala rito, napakagaan lamang ang higit na inutos ko diyan. Nasa balakang ka pa lang ni Adam ay sinabi ko na sa iyo na huwag mo akong bigyang katambal sa pagsamba. Yun lang, ganun lang. Ngayon binigyan mo ang katambal sa pagsamba, ibig sabihin, paano kita patatawarin? At paano ko tatanggapin ang mga kayamanang ibibigay mong ransom sa aking kapalit ng iyong kaparusahan? Hindi mo ba alam ang lahat ng linika ay aking ari-arian? Ako ang pinakamayaman? Anong kailangan ko sa mga ibibigay mo? So sa pananampalatayang Islam,
Huwag tayong masyadong mag-ipon ng kayamanan, mga kapatid ko sa pananampalataya, kung hindi naman makakabuti sa atin. Katakutan natin ang paghahanda sa mundong ito kaysa sa kabilang buhay at pagpapayaman sa mundong ito kung hindi rin natin magagamit sa tama. Sapagkat itong kayamanang ito ang siyang maglulugmok sa tao sa kabilang buhay. That's why, kung magpakayaman ng Muslim, tandaan natin ito ay pahiram lamang na samantala o pinahawak lang sa inyo ng Subhanahu wa Ta'ala, at dapat gamitin mo sa kanyang landas. At pagkamatay mo, ang hinahawakan mo yan, iba na naman ang hahawak. Kinakailangan alam nating gamitin ang mga pinagkatiwala lamang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mundo ito. Ano man meron ng tao, ito'y pag-aari ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung anong utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mamigay ka. Dahil hindi sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na pinahawak lang sa mga taong ito, na binigyan niya ng kayamanan. On the day of resurrection, dahil sa kawalang pananampalataya o ikaw ay naging sakim, gahaman, nagpakasama, sasabihin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa iyo, gusto mong tubusin ang iyong sarili mula sa kaparusahan na mayroong kang yaman sa mundong yun? Yes, ya Allah, tutubusin ko. Hindi ba alam na mas magaan pa ang inutos ko dyan na wag mo kung bigyan katambal? See? So, nakikita natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi niya tatanggapin ang mga ransom doon. For example, basahin natin ang chapter 3, verse 91. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun falay yuqbal min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wala iftada bih. Katotohanan ng mga hindi sumasampalataya at namatay habang sila'y hindi mananampalataya, ang buong kalupaan na tigidman ng ginto ay hindi tatanggapin kahit kanino man sa kanila. Kahit kanino man sa kanila, hindi ito tatanggapin. Kahit na ito ay ialay bilang isang pantubos, sabihin sa kanilang kaparusahan, hindi tatanggapin. Ulaika lahum adabun alim wa ma lahum min nasirin. Para sa kanila ang kasakit-sakit na kaparusaan at sila ay sa kanila ay walang makakatulong. Walang kaibigan, walang magtutulong sa araw na iyon. Kanya-kanyang kaparusahan malalasap, walang magtutulungan. Abay, paano ka pa makakatulong? Pinaparusahan ka sa pinakamasakit na parusa. Kaya mo bang tumulong na ikaw na mismo yung pinaparusahan ng napakatinding parusa? So, walang tulungan sa araw na yaon, walang kaibigan, walang kapatid, pamilya, kamag-anak sa araw na yaon. Wala. So, malinaw na hindi tatanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga pantubos ng mga tao sa kanila bilang kapalit sa kanilang binaranas na kaparusahan. Another example in ayah of Allah Subhanahu wa Ta'ala, chapter 5, verse 36. Innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adabi yawmal qiyamah ma tukabbila minhum wa lahum adabun alim. Katotohanan ng mga hindi sumasampalataya, kung sila ay mayroon ng lahat na naririto sa kalupaan, lahat na naririto na sa kalupaan, sa kanila na lahat, pati mundo, ano man mayroon sila sa kalupaan na ito, sige, pag-aari na nila ang mga mundo. May mga taong ganyan, lahat na yata ng kalupaan, alos ang tao ay gusto niyang kamkamin, lahat ng kayamanan gusto niyang makuha. So ito sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sige, lahat na lang nila naman ng mundong ito, sa'yo na. Gusto mo, pati mundo, sa'yo na ito. Okay. So, katotohanan ang mga hindi sumasampalataya, kung sila'y mayroon lahat ng naririto sa kalupaan, at isa pang katulad, pagsamahin mo pa, isa pang katulad ng kalupaan na ito, mayroon pang ganun. Pagsamahin pa, sabihin, dalawa ng mundo, pati nila laman, pati ginto lahat ng laman. Sa'yo na ito. Okay. Pagsamahin upang ibigay pantubos sa kanila sa kaparusahan sa kabilang buhay, ito ay kailanman hindi tatanggapin sa kanila at sa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan. So napakalinaw na hindi tatanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pantubos doon. Kaya makikita niyo sa ayon ng Quran, sila-sila na ay magsisisiyan, mag-aaway, magsusumbatan, ang mga nagligaw, mga namulo sa kanila doon sa impyerno nga po. Ngunit ang lahat ng bagay na ito ay huli na. Huli na ang lahat ng bagay na ito. Mapapansin natin, ang mga tao sa mundong ito,
talagang minsan hindi nagagampanan, like for example, ang mga Muslim, hindi nagagampanan ang kanilang tamang obligasyon because sa pagmamahal sa kanilang sariling pamilya, kamag-anak, asawa, magulang, anak, minsan nagiging balakid sila. Minsan nagiging balakid sila. So, makikita mo sa kabilang buhay, itong minahal niyang ito na alos naging balakid ang mga ito sa kanyang obligasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga hindi mananampalataya, naging balakid ang kanyang mga mahal sa buhay para kilalanin o tanggapin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Meron ganyan eh. Tanggap nila ang Allah subhanahu wa ta'ala, Prophet sallallahu alaihi wasallam at ang Islam because na pamilya, hindi nila maiwanan. So hindi nila niyayakap ang Islam. Pero maniwala kayo sa hindi sa kabilang buhay, kung tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga anak, asawa, magulang, ama, kapatid, kaibigan, lahat, etc. na pantubos kahit tawa, pantubos sa kanyang kapalit. Pantubos, kapalit sa kanyang kaparusahan. Abay, iaalay niya, pantubos ito eh. Itong mga mahal niya sa buhay, sa mundong ito. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? In chapter 70, verse 11 to 16. Ito ang kanilang nanaisin sa kabilang buhay. Chapter 70, verse 11 up to 16. Yubassarunahum yawaddul mujrimuna law yaqtadi min adabi yawmaidin bibani wa sahibatihi wa aki wa fasilatihi allati tuqwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha lazza'atan lishawa. Sila ay magkatitinginan sa isa't isa sa araw ng paghuhukom. Meaning, okay. Alalaang baga, ito'y araw ng pagkabuhay na muli. Ang lahat ay magkakakilala sa kanyang ama, sa kanyang anak, sa kanyang kamag-anak, sa kanyang kaibigan. Datapot siya hindi mangungusap sa kanila o hingi sa kanila ng tulong. Wala. Ang ninanais ng mga makasalanan, mga kriminal na ito, hindi na nampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom, ay matubos nila ang kanilang sarili sa kaparusahan na kabayaran ng kanilang mga anak. Kabayaran. Alam niyang talo siya. Okay? Ihilingin niya sa kanyang anak, hihingin niyang good deeds niya. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pupunta sa pamilya, hihingin niyang good deeds niya. Sasabihin ng mga pamilya, no, aming ama, mas kailangan din namin ang good deeds namin ngayon, wala kaming may bibigay sa'yo. So wala na, talagang putol ang lahat ng ugnayan. Ngayon, ang taong ito, kung nanaisin Allah subhanahu wa ta'ala, ipantutubos niya ang mga pamilya niyang ito. Kung tatanggapin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa araw na yaon, ay matubos lang ng isang tao ang kanyang sarili sa kaparusahan. Anong kapalit? Ang kabayaran ay ang kanyang anak, ang kanyang asawa, ang kanyang kapatid, ang kanyang mga kamag-anak na nagbibigay ng masisilungan, ang lahat na nasa kalupaan, lahat na naging ari-arian niya. Kung ito'y makapagliligtas sa kanya, sa kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, sa anumang kaparaanan, ito'y walang saysay. Sabi ng subhanahu wa ta'ala, katotohanan ito ang apoy ng impyerno na bubunot ng ganap sa inyo sa pagkatupok ng ani. So, walang saysay. Kahit na tao pang minahal mo dito, doon ni pagkakaloob mong kaparusaan para sa kanila'y makamit at mailigtas mo lang sarili mo. Wala. Walang tatanggapin. Sapagkat alam natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang ibibigay na kabutihan na anumang kahit nakatiting na kabutihan sa mga mananahanan sa impyernong apoy. So dahil dito, sa kawalang pag-asa, makatakas, makiusap sa mga anghel, makiusap sa Allah subhanahu wa ta'ala, magbigay ng pantubos, lahat ay walang tatanggapin. Ano ang tanging masasabi ng taong mga talunan sa kabilang buhay? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kundi na lamang ang magsisi siya. Kung bakit hindi siya nakinig, hindi niya ginamit ang matino niyang isip sa mundong ito bago naging huli ang lahat. Ito na lamang ang kanilang masasabi, kundi ang sisihin nila ang kanilang mga sarili. Halos lamunin nila ang kanilang mga sariling laman sa sobrang panggigigil ng mga taong ito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 67, verse 11, 10 to 11, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. At sila'y magsasabi, kung nakinig lamang sana kami. May nagsasalita, matuwid na pananampalataya, pinaabot ang tamang pananampalataya, tamang kaalaman, pinakilala ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang tamang reliyon, ang mga aklat, mga patnubay na aklat, hindi sila nakikinig.
Hindi nila ginamit ang kanilang mga sariling matinong pag-iisip. That's why sasabihin nila at sila'y magsasabi, kung nakinig lamang sana kami at ginamit ang aming matitinong isip, hindi sana kami magsisipagtahanan sa naglalagablak na apoy. Kaya tinamin nila ang kanilang mga kasalanan, datapwat malayo sa kapatawaran at habag ang mga magsisitaanan sa naglalagablak na apoy. Malayo sa kapatawaran, habag, kaya malabo na makatanggap ng anumang kabutihan ng mga taong mananahalan sa impyernong apoy. So bilang mga Muslim, napakarami, kung aalungkatin natin ang mga sinabi natin, napakaraming benefits ang dapat nating malaman dito. Ngunit hindi natin paksa yun. Ang pinapaksa lang natin ay pagsasalarawan sa impyernong apoy. So alalahanin natin, sa kabilang buhay, hindi makakatulong ang sino man sa atin. So huwag nating gawing balakid ang anumang karir, talento, kayamanan, politika, pamilya, asawa, anak, magulang, kaibigan, ano pa man. Pagdating sa obligasyon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwag nating gawin na ang mga ito'y makahadlang sa atin. At tayo binalaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa bagay na yan. Huwag niyong gawin na maging hadlang sa pag-alaala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga anak, pamilya. Sino man gumawa niya, siya ay mabibigo sa kabilang buhay. So, alhamdulillah. So ito ang naging paksa natin sa araw na ito, ang pagsusumamo at pagbibigay ng tubos sa kaparusanan ng mga hindi mananampalataya na paparusahan sa impyerno po. Kailanman ay walang tatanggap. So alhamdulillah. So sa susunod, papaksahin natin, meron na tayong dalawang natitirang paksa na kung saan papaksahin natin ang paano natin paghahandaan ang kabilang buhay na ito at ang panghuli, paano tayo makalalayo sa kaparusahan ng impyerno. So antabayanan po natin ang dalawa pang susunod din. Pagkatapos nun, dadako naman tayo sa pagsasalarawan ng paraiso. Inshallah. Wakradan alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jazakumullahu khair. أرشي التراب يضمني وهو غطائي حولي الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي